Good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, bago po doon sa ating paliwanag kung ano nga ba ang pagkakaiba ng interim release sa bail, no, mga kaibigan, ay meron lamang akong isang katanungan sa lahat, no, sa ating mga manonood at sumusuporta po sa ating mga ginagawang paliwanag, no, kaugnay sa mga issues na ating kinakaharap ngayon. Okay, saan ba ninyo nais magpunta si former President Rodrigo Roa Duterte? Dahil meron na nga pong bansa ang nagpaunlak na siya ay tanggapin, no, na siya po ay manatili. Susunod na po yan ay magkakaroon na po ng iba't iba pang mga bansa na magbibigay po ng kanilang intensyon na kupkupin, tanggapin po ng maluwag at buong puso ang dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Bakit, mga kaibigan? Sapagkat kapag ang isang bansa ay nagpahayag po ng isang pagkagusto, no, na tanggapin si former President Duterte, makikita po natin uunlad ang bansa na yan. Bakit? Dahil magkakaroon po ng mataas na bilang ng mga turismo na alam naman natin na isa sa mga dahilan kung bakit nagiging maunlad ang isang bansa ay sa dami po ng turista na bumibisita, mga kaibigan. Kaya kung napapansin niyo, mga kaibigan, no, may mga bansa na talaga namang gumagastos pa, nagbabayad pa mismo, bisitahin lang sila, pumunta lang sila, 'di ba? May mga ganun pong mga bansa. So dahil nga merong isang bansa na nagpahayag na talagang willing na kupkupin ang dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte, malaki po yung possibility na masusundan pa po ito ng ibang mga bansa. Okay, mga kaibigan, anong bansa ba nais ninyong dalhin o pumunta si former President Rodrigo Roa Duterte? Okay? Ang pagkakaiba po, mga kaibigan, ng interim release at right to bail ay yung kasiguraduhan, yung garantiya, mga kaibigan. Okay? Pero kung ang pag-uusapan natin ay yung intention nitong dalawang bagay na ito, pareho lamang po. Ang right to bail ay pag-a-apply po ng isang akusado na magkaroon po siya ng pansamantalang kalayaan. At para mangyari po yung kanyang hinihiling na pansamantalang kalayaan, ay kinakailangan po niyang mag-file sa korte ng right to bail. At ito po ay mayroong karampatang bayad, no? May bayad po, no, ang bail. So, hindi po lahat ng kaso ay maaring makahingi o makapag-apply ng right to bail. May mga kaso po na non-bailable. May mga kaso naman po talaga na mga masasabi nating bailable. Okay, kung ang mga kaso po ay bailable naman talaga, as long as you have the money to pay for the bail, ay maaari kang makalaya, no, pansamantala. Yun po ang pagkakaiba ng bail. Ang interim release naman, mga kaibigan, ay karapatan din po ito ng isang akusado. Interim release. Okay? So, depende po ang requirements. Ang interim release po ay hindi po guaranteed. No, hindi po ito guaranteed. Depende po ito kung tatanggapin ng bansa ang isang nag-a-apply, isang akusado na nag-a-apply ng interim release. Depende rin po ito sa tribunal o sa korte kung aaprobahan po nila ang request o hiling na interim release, mga kaibigan. So, in the case of the former President Rodrigo Roa Duterte, binasa ko po, no, kanina yung nakapaloob po doon sa interim release. Noon pong pre-trial hearing, kung napanood na po ninyo,
ay binanggit po na maaari pong humiling si former President Rodrigo Roa Duterte ng kanyang interim release habang hinihintay po yung talagang hearing, no, which is naka-schedule po by September of 2025. Okay, so nakalagay din po doon sa request po na interim release ni Attorney Nicholas Kaufman noong June 12, 2025 ay matagal na po palang nag-usap, no, ang counsel at ang prosecution tungkol sa interim release ni former President Duterte. Ang defense na kumausap sa prosecution ay ang dating executive secretary at na matalik na kaibigan po ni former President Rodrigo Roa Duterte na si Attorney Salvador Medialdea. Siya po yung nakipag-usap sa defense. So napag-usapan na po nila kung paano at yung tungkol po sa interim release. So kaya nga po noong mga nakaraang buwan, kung inyong babalikan, no, yung naging interview kay Attorney Nicholas Kaufman, nabanggit na po niya na maaaring makalabas sa ICC si former President Duterte kung mayroong isang bansa o state country na magbibigay sa kanila po ng willingness para po siya ay kupkupin o tanggapin. Maaari po silang magsampa o mag-request po ng interim release. Ang pangalawa, dahil ang pangalawang reason o pangalawang condition upang makaalis po sa ICC si former President Duterte na binanggit po ni Attorney Nicholas Kaufman ay kung siya ay babawiin o kukunin po ng gobyerno natin dito sa Pilipinas, maaari po siyang makauwi, no, dito sa bansa. Pero hindi nga po ito ginawa ng administrasyon. Kaya hinintay po yung pagkakataon na mayroong isang bansa na magpahayag ng kanilang willingness to accept the former President Rodrigo Roa Duterte. So base po doon sa 16 pages interim release request po na isinumite ni Attorney Nicholas Kaufman, ay wala pong naging pagtutol mula sa ICC prosecution. So bago pa man po bumaba at pansamantalang umalis sa bilang chief prosecutor si Karim Khan, ay sinabi na po niya na hindi po siya tututol kung sakaling hilingin man ng kampo ni former President Duterte ang interim release, mga kaibigan. So kung babasahin din po ninyo yung mga nakapaloob doon, may mga guidelines po na kailangan lamang sundin yung state country na tatanggap sa kanya. May agreement lamang po yung ICC at yung state country. Meron din naman pong agreement between the former President Duterte at yung host country na tatanggap sa kanya. So base naman po doon sa nakasaad po doon sa request po ni Attorney Nicholas Kaufman, sa tingin ko naman, mga kaibigan, ay nangako naman si Attorney Nicholas Kaufman at sinabi nga po niya hindi naman na risky si former President Rodrigo Roa Duterte. At the same time, at his age, hindi na po ito tatakas, no? Wala po itong gagawin na pagtakas o pagtatago at hindi harapin yung kanyang kaso, no? Wala pong ganun na plano, wala pong binabalak o kahit anumang iniisip si former President Duterte. So sa tingin ko naman, maayos yung kanilang agreement, maayos yung kanilang usapan ng host country, no? Kaya nakikita ko dito anytime ay maaaprubahan na po yung kanyang paglabas sa sa ICC, mga kaibigan. So yun lamang, mga kaibigan, ng aking tanong lamang kung sakali man na makauwi, palapayagan po siyang makauwi, no? Para sa akin, mas gusto ko na sa Pilipinas na lang siya dalhin, kahit diretso na lamang sa Davao. Kasi kung nasa ibang bansa lang din naman siya, parang ayoko lang kasi kung nakakalabas din naman ako sa aking doon sa sa ICC, kumbaga nasa bakuran lang din naman ako. Yun nga lang talaga, medyo may kamahalan nga lang ang pagta-travel. Pero kung depende po kasi yan sa kanila. Pero kung ako yung pamimiliin, mas gusto ko sa Davao na lang.
Oo, mas gusto ko sa Davao na lang dalhin si former President Duterte. Kaya lang medyo delikado rin po kasi yun. Alam nyo naman, nasa Pilipinas siya, marami pong mga traidor, 'di ba? So, yun lamang mga kaibigan. So, ang tanong ko lamang po mga kaibigan kanina pa, kung maaaprubahan ang interim release request, saang bansa ba ninyo gustong manatili si former President Rodrigo Roa Duterte? Okay, so yun lang siguro. Yun ang mahalaga kasi hindi naman ako tutol kung pagpapatuloy ang kaso laban sa kanya. Maganda nga yun eh, mainam nga yun eh, para malaman natin ang katotohanan. No, ang paglabas po, ang paghihili, ang pagre-request po para sa pansamantalang kalayaan ay hindi po pagtakas sa kaso, no? There's enough time para diyan. So, yun lamang and mabuhay po kayo mga kaibigan. Kung bago kayo sa aking channel, huwag kalilimutang mag-subscribe and share this video mga kaibigan. Goodbye and God bless.